yung relationship natin kasi ang lagi mo nang ninanais ay yung gusto ni Lord. At ayaw mo nang gawin yung ayaw ni Lord. O hindi ba yung relationship nyo nagiging close? Why? Because kabisado mo nang kumilos si Lord sa buhay mo. At alam mo na kapag ikaw ay kinulang sa mga gusto ni Lord, alam ko rin yung nangyayari sa'yo. Tama po ba? At yan ay experience ko in my personal testimony. Kaya alam niyo po ba, kapag hindi ko na nagagawa at napapabayaan ko yung mga something na pinapagawa sa akin ni Lord, alam ko na eh. Kaya yung pagpupursige ko na gawin yung pinagagawa niya, ganun na lang. Naisiset mo yung mga personal mo. Pero alam mo ba, kapag natutunan mong iset yung mga personal mo, si Lord na mag-aayos ng lahat. Hindi niya gagawin complicated ang lahat. Matutunan lang natin iset aside yung mga personal natin at unahin natin si Lord. Totoo. Inaayos na yung mga schedule. Kuya mo nun, uwi ako, isang buwan, matagal akong wala. Pero may mga leader tayo na pwedeng iwanan. Yung bang hindi mo inilagay sa sarili mo lang na kapag wala ako. Kasi meron minsan nakakayabang yung magiging posisyon eh. Kaya alam niyo po, huwag tayong maging mayabang sa Panginoon. No? Hindi mo kakayanin kapag nilagay mo sa iyong mga kamay lahat. Kailangan mo ng tulong ng ating Panginoon at ng ating kapwa. Amen? Kapag po yung pagiging mayroon, huwag tayong maging mayabang sa harapan ng Panginoon. No? We owe everything from the Lord. You have nothing. Wala tayo ni ano ba. Amen po ba? So sabi dito, we become His friends and His secrets are made known to us. Alam mo ano yung nakita kong secret? The more na ginagawa natin yung gusto ni Lord, tumitindi at rumurugtog yung pananampalataya mo sa Kanya. Bakit? Dahil pinakikita niya na no regrets na bigyan mo ako ng panahon, no regrets na bigyan mo ako ng paglilingkod, no regrets talaga. Ipakikita niya talaga na hindi ka nagkamali na ako ang unahin mo sa buhay mo. Hindi ka nagkamali na bigyan mo ako ng time na marami kaysa sa mga personal mo. Hindi ka nagkamali na sundin yung gusto ko na paglingkuran mo ako at sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Hindi ako nagkamali na pagyamanin ka para matulungan mo yung iba. Ganun. Yung mga secret na i-reveal sa atin ni Lord. Yung mga parang hindi maarok ng iba, maaarok mo. Sasabihin ka na, yan naman eh, lalampas na sa langit yan. Sa sobrang yung word na, I use the word, katangahan daw na makita yung ginagawa sa akin ng paligid. Kung meron daw langit at lalabas mo sa langit, lampas na raw ako sa langit. Sabi niya gano'n, kung marami daw langit. Diba? Ano yun eh, sarcastic na pagtuya ba? Pagtuya. Tama ano? Pagtuya. Persecute, pinagpa-persecute sa'yo. Because of you are pursuing right way of serving others. Pagsabihan ka na, ikaw naman, kapag gastusan lang naman sa kakanilang kilala. Diba? Pero kapag naman kanya tagumpay, hindi kayo kasama, siya lang ang magaling. Mga ganun terminologies ba? Mga persecute. Because, ganito matitignan natin para hindi tayo magalit. Tingnan natin kung sino yung nagsasalita. Anong spirituality ang meron siya o gano'ng katindi yung pagkilala niya sa Panginoon, yung relationship niya sa ating Panginoon. Ano yung mga batayan niya ng kaisipan niya patungkol sa spiritual at saka sa worldly or personal. Kaya kung parang hindi tayo nagagalit, no? Kahit sila amo, kung makapag-sino, kung makapag-criticize ng kapwa dahil ba sila amo, halimbawa mga gano'n. Let's understand them and pray for them because they do not know the right way of thinking spiritually. Because wala silang fear, no, the Lord. Wala silang takot. Ang nananatili lang sa kanilang mga puso at isipan ay yung dito lang. Yung sarili lang nila. Kaya naman na po natin, kaya huwag niyo pong pinapatulan yung mga amo. Lalo na kapag alam niyo naman palang may mga postpartum, effect. Diba? Yung may mga nanganak. Kaya naman may mga tama na sila na naggagamot. Huwag yung papatulan. O kaya naman ay old age na sila, na menopausal na sila dahil yung kanilang hormonal imbalance ay active.
Di ba? Huwag yung papatulan kasi magkakasala kayo. The best way to do is live up to God. Amen po ba? Because you have fear to God. Amen? Alam mo ba, hindi nagkakasala. Naiiwasang magkasala kapag kami ba nilatago sa ating Panginoon. Ano ba? So, di na yung divine, ano ba na ito? Yung mga secret ni Lord, naunawaan natin, yung mga secret. Sabi ko nga, di ba, pagkilala kayo, pag-close kayo ni Lord. Ganun, di ba, pagkilala mo din yung asawa mo, di ba, alam mo yung mga weaknesses niya, alam mo naman yung kanyang mga strength. Ganun din. Alam mo kung ano yung gusto ni Lord na ginagawa mo, na talagang nararamdaman mo na ibinibless ka niya. Alin yun? Love to those unlovable, yung mga unlovable. Help to those who are worthy to help. Yun po. Mga secret yun. Ano pa? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, understanding, and knowledge. And it gives foresight and clear divine direction. Yung bang nakikita mo na pag ito yung ginawa mo at sinunod mo kay Lord, ito na yung magiging result. Yan. Positive. Maganda. Victory. Alam mo na yung mga yung mangyayari at magaganap. Kaya mga kapatid ko, ibinibigay yan ni Lord. Basta close lang tayo at magkaroon lang tayo talaga at panatilihin yung pagkakaroon ng banal na takot. Amen? Sa ating Panginoon. Ano yun? Yung dapat ginagawa natin yung gusto niya at huwag natin ginagawa yung ayaw niya. Because the Lord hate sin. Mostly sila naman ito. At ito ang duty natin mga kapatid ko. Sa Ecclesiastes 12:13. Duty ng tao. Mananampalataya natin. The end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of man. Okay? So, yung pag sinabing keep His commandments, huwag lang natin isipin yung 10 commandments. Ibig sabihin, yung gusto at marapat na nakapagbibigay kaluburan sa Diyos. Dawakan natin, pagdating sa commandment, huwag lang yung 10, ha? Keep His commandment. Keep His promises. Keep His word to us. Keep holiness. Keep righteousness. Keep salvation that we receive from Him. Keep, love from Him. Right way of application of love, agape love. Diba? Ano pa? Phileo, storge, kinds of love. Yun. I-keep natin ito. Ibig sabihin ay pahalagahan natin, sundin natin. Yan ang duty natin. Amen? At hanggang mag-end ang buhay natin. At sabi dito ni Jonathan Edward, no? True salvation always produces an abiding change of nature in a true convert. Tayo na mga kumilala na sa ating Panginoon, no? Makikita natin yung continuous changes ng buhay na ito. From nothing to something, from bad to good, from unholiness to holiness. Di ba? Yun eh. Dapat naunawaan na natin ito. And therefore, whenever holiness of life does not accompany a confession of conversion, it must be understood that this individual is not a Christian. Ibig sabihin daw, kapag sinasabi mong Kristiyano ka pero hindi naman nakikita sa'yo, hindi ka talaga Christian. Ito lang yun eh. Sabi ni Jonathan Edward. Pag ikino-confess mo na Kristiyano ka, kaya yun siguro iba hiyang-hiyo na magsabi kasi hindi pa nila mapanindigan. Kinakayaan yung pag-uwa ng Kristiyano kayo. Ako nung una, parang ganon. Kasi nga yung karakter ko pa ay hindi ko pa ganoon Pero later on, nung nakikilala ko na si Lord na talagang dinidisiplina niya ako at ipinakikita niya sa akin, anak kita, sinurrender mo na yung buhay mo sa akin. Dapat eto ka na. Di ba? That's it. Kaya sabi niya kapag daw hindi natin ito ina-experience o hindi natin ito ginagawa o hindi natin naipakikita na tayo ay talagang Kristiyano, sabi niya, hindi daw ito talaga makikita. At ito, the last one, sabi din ni Smith Wigglesworth, I find nothing in the Bible but holiness, and nothing in the world but worldliness. Therefore, if I live in the world, I will become worldly. On the other hand, if I live in the Bible or the promises of God or the Word of God, I will become holy.
Anong ibig sabihin din nito, di ba? Kung namumuhay ka dahil dito sa mundo, sa mundo ka. Worldly man ka. Ano tawag doon? Yung hindi kumikilala talaga sa Lord. No? Pero, kung ipinamumuhay mo, yung pagkakakilala mo at pagtanggap mo sa ating Panginoon Hesus Kristo, you will become holy. Amen po ba? Naman, di ba? Alam nga namang yung bayapas, mamumunga ba yan ng mangga? Diba? Kaya si Lord, kaya nga tayo Christian eh. Christ, Jesus Christ. Siya, T-I-A-N, people. People of Christ, people of God. People of Jesus Christ, follower of Jesus Christ. And this is the last one, be holy. Sabi ng 1 Peter 1:15-16, sa Tagalog, sabi niya, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Be holy because our God is holy. Kaya marapat lang na talaga ng isang Kristiyano ay mayroong banal na takot at galit sa kasalanan, dahil ang ating Panginoon ay galit sa kasalanan. Dapat magalit din tayo sa kasalanan. Okay? Ako po, syempre, 5 kami magkakapatid, and 3 of them are namumuhay sa immorality. At yun yung pinag-pray ko kay Lord. Dalangin ko talaga na huwag mag-end yung buhay namin o buhay din nila na hindi nakababalik sa Panginoon. Kasi ayaw ni Lord yun. Ayaw man nilang aminin. Yung iba umaamin na talagang balik. Pero because their flesh is weak, hindi nila ipaglaban kung ano yung gusto ng Lord sa buhay nila. Because that is their choices. And now, that choices is yours too. Kung ikinoconfess ng bibig mo na ang buhay mo ay sinurrender mo na kay Lord at si Lord ay tinanggap mo bilang Lord and Savior ng buhay mo, nagsisimula doon ang transformation. So continue to evaluate your life from time to time. Sinasabi mo na Kristiyano ka, tumatayo ka rito, nagtuturo ka, no? Papaawit ka, sumasayaw ka, pero hindi naman mo ginagawa na nakikita ito sa iyo, mahirap. Okay? Paano kang makakapag-encourage ng family mo, ng friends mo? Okay? Dahil ba may pera ka lang at may work ka lang? Maaari, partially, you will invite them to come with you. They like you because for what you have only, but not because you are a Christian. Ang hirap po na. Amen? Pag-pray natin mabuti na alam ko, bawat isa sa atin ay may ginagawin ang kaaway para i-down tayo bilang isang Christian. Testing pa, tina-testing tayo kung totoo ba tayo o hindi. Even me, the enemy will use me in your life to put you down in your faith. Yung salita ng mundo na natitisod ka dahil pastor ka pa naman, dito pa naman. Di ba? Sabi mo ba mamaya nasanay ko? Dahil tayo magtatapos. Ngayon mag-ingat po. Kasi ipag-pray niyo kung sino yung ginagamit. Alam niyo po ba? Ipag-pray natin na kung sino man yung ginagamit ng kaaway o ina-allow ni Lord na i-test ka sa pananampalataya mo sa ating Panginoon, pray for them. Amen? Pero ang pinaka-number 1 target lang nun ay tayo, ikaw. Amen? There is something wrong in your heart, in your mind, in your personality, in your Christian life. Amen po ba? Kaya, lagi nating i-activate yung ating pananampalataya at ang banal na takot because the Lord will receive His holy. So that as we receive the Lord, pursue holiness in this life. At para maging holy tayo, yung pagkakaroon ng banal na takot, i-apply natin ito from time to time ng ating buhay. Tandaan natin.
kung hanggang kailan pa itong buhay na ito. Malakas ka ngayon. Bukas makalaw, hindi mo alam, hindi pa. Kaya po, i-treasure na natin ang buhay na ito nang walang reservation sa paglilingkod ng Panginoon sa ating Panginoon. Itama na ang mga mali. Kung tinatamad tayo para mag-pursue ng buhay na ito, para maging banal sa harapan ng Panginoon, huwag na natin tingnan yung ating paligid, si Lord na lang lagi yung tingnan natin. Kung ang nananalaytay pa ay pagtingin sa kapwa para mapapurihan ka o para ma-please mo yung paligid mo, huwag na. Ang lagi natin isipin si Lord. Amen? Because we owe everything to Him. Kaya dapat yung fear with trembling ay nasa atin. Amen po ba? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Mabuti si Lord. Mahal tayo ni Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Sabihin mo sa iyong katabi o kahit kanino, kung may mali pa man, matakot tayo kay Lord. Magpaalalahanan tayo. Okay? Hindi natin alam, baka isa sa inyo o sa mga nakikinig dito ay may ginagawa pa na ayaw ng Panginoon. Humingi tayo ng tulong kay Lord na tulungan tayo na maitama ito. Alam nyo, si Lord na may gumagawa ng paraan eh. Kasi alam din niya na very dear na sa'yo yung mga bagay na ito eh. Pero alam nyo ba, meron pang mahirap kay Lord? Wala naman eh. Pero kung ako sa inyo po, dahil alam natin itong kasalanan, ipatumpak natin to sa ating Panginoon with humble heart. God knows everything in your mind, in your heart. And God knows your future. God knows what you need. God knows what hurt to you. God knows what you are thinking for the future. So surrender everything to God. And you know already if it is right or wrong in the sight of the Lord. God knows how you give your service to God. God knows how you pursue, kung paano mo isinusulong, ipinaglalaban si Lord sa mga personal mo, sa family mo, sa trabaho mo. Always remember this. Walang naitatago kay Lord. Kahilingin natin na lagi at magkaroon tayo ng banal na takot. Gawin natin palagi yung gusto ni Lord at huwag natin gawin yung ayaw niya so that you will be blessed. The Lord will reveal all His secret to you. At hindi mo namamalayan. Nakapamumuhay ka ng may kabanalan sa ating Panginoon araw-araw kung aware tayo sa pagkakaroon ng banal na takot kay Lord. Amen. Tayo po'y magmuni-muni at patuloy na tumugon sa mensahe ni Lord sa araw na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po. At this moment, you know our heart. You know how we hear, how we heard your message today. And you know our response or their response to you. Lord, we are begging your power. Iayos mo po ang puso at isipan, Panginoon, sa mga kulang namin sa iyo. We asking for forgiveness. Mayroon pa, Panginoon, sa kalalagayang kasalanan or bondage ng sin, you and them only. Ikaw at sila lamang, Panginoon. Kami lang ang nakakaalam. Hindi ba namin ito nasasabi sa kapwa namin? Pero ano ba, Panginoon, may maitatago po ba kami sa inyo? Ngayon po, Panginoon, pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng banal na takot sa iyo upang kami higit na mapagpala, upang higit na ang relationship, Panginoon, ay mapabuti, upang sa gayon, maibigay mo, maibuhos mo, Panginoon, yung mga
power mo, Lord, yung love mo. We owe everything from you, God. Kaya naman ang buhay namin ito, kaya mo lagi namin maipasakop sa'yo, maipadrive namin sa'yo. At ikaw ang maging number 1 ng buhay namin, Panginoon. Kahit may mga sarili kami mga gusto, Lord, ay hindi ito yung makapag-drive sa amin, but your will, O God. Tulungan mo po mga kapatid ko ito. Hindi ko alam ang kanilang kalagayan, asan silang situations. Maybe they are in deep, maybe they are broken-hearted, maybe they want to have something in the future. Help us, Lord. Help them na ilagay ito sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga kamay. At makita ng malinaw yung mga step na gusto mo para matupad ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Lord, ang kawang ito, gamitin mo na ma-remind sa amin, magturo sa amin ng mga right directions, Panginoon, patungo sa iyong kalooban. At ito yung mangyari ng maganap sa amin. Thank you, Lord. Bless each and every one. Bless us, bless this church, our family. Panginoon, bless their works. Bless your people, O God. Salamat po. Nilalagay namin ito sa inyong mga kamay na may pananampalatayang Panginoon nang may pas Panginoon ang iyong kapangyarihan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Lahat po yung nagsabi ng Amen. Amen. Sige po, magpatuloy